Isa pong pinagpalang Monday morning, mga katots. Dahil Monday, syempre, knock-knock Monday. Okay, kahit maulan, pagpasensyahan. Knock-knock! Who's there? Three Kings. Three Kings who? Dahil Three Kings kahapon, diba? Epiphany Sunday. Okay, Three Kings. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Valera. Bibilangin yung Kings, ha? At King, kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa. King, naninimdim, asahan mong ako ay darating. King, kailangan mo ako sa sandaling bigo ng lahat. Kailangan. Okay, tatlong king, di three kings. Okay po, ha? Pasok yan. Happy Three Kings uli kahapon. Anyways, siyempre, tuloy pa rin ang ating pagninilay at ang ating magiging simpleng tanong sa umagang ito, pleasing, kaalugod-lugod. Bakit? Kasi ang ating ebanghelyo din ng Sabado. Hinango kay San Marcos, Kabanata 1, mga talata 7 hanggang 11, ay muli pagbabalik tanaw doon sa binyag ni Lord. At katulad nung pagninilay natin nung Sabado, ang sinabi doon talaga yung nung bininyagan ni Juan Bautista si Lord, ay nagbukas ang langit. Sabi nga doon, the heavens parted, and the figure of a dove came upon him, and a voice said, "Here is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kaya ang tanong natin, pleasing? Again, balikan natin. Ano nga ba tayo? Hindi nga ba tayo mga binyagan? Hindi nga ba tayo yung mga, dahil sa biyaya ng Diyos, ay naging mga anak niya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag? Pues, the question now is, with this gift, with this blessing, ang buhay ba natin is pleasing to God? Hindi ko sinasabing perfect, ha? Sana nga, as perfect as our Heavenly Father is. Pero we all know, with our weaknesses, sa ating mga kahinaan, sa ating mga kakulangan, may lugar pa ba ang maging kalugod-lugod sa Diyos? Oo naman. Because pleasing means following the words of our Lord Jesus Christ. Pleasing means following Jesus Christ Himself. Ang kanyang mga halimbawa, ang pagsunod mismo sa Kanya. Yun ang tanong sa ating bang buhay, patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Sa gitna ng ating mga kahinaan. Kasi, di ba, pleasing na rin pala sa Diyos yung tayo'y tumalikod sa ating mga kasalanan, magbagong buhay. Di ba, pleasing na yun? Kasi yun ang sinabi ni Lord din. No? Yun din ang mensahe naman ni San Juan Bautista. So, hindi ba pleasing na rin yun? Hindi ba pleasing din yung tayo ay mahalin ang kaaway? Hindi ba pleasing din sa Diyos yung tayo magmahal sa mga nangangailangan? The last, the lost, and the least, ika nga na simbahan. Hindi ba pleasing din kay Lord yung tayo'y magdala ng mabuting balita sa iba? To give them also the hope of Christ by letting them know Christ through His words? Hindi ba yun ang ibig sabihin na maging pleasing? So, tanong, pleasing ba tayo? Sana ano po? Kasi at the end, no matter if we are baptized, if we are not pleasing, sa tingin ninyo, ano ang biyayang tatanggapin natin? So, sana po, pleasing naman tayo sa ating pamumuhay sa harap ng Diyos. Okay po. And again, patuloy ang aking paanyaya sa inyo na matulungan ng ibang, sana mapakinggan lagi ang message ni Lord. Kaya nga, be cyber missionaries. Mag-evangelize po lagi sana through social media. Like, share, follow po itong ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel, TFTD Bless and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati ng happy birthday kina Librada Valenzuela, Estrella Yambao ng Apostolado ng Panalangin, gayon na rin sa ating kaibigan si Kuya Umel Heron, gayon na rin kina Dr. Ana Marilara, kina Romel Mabunga, kay Alma Remo, kay Ma'am Lina Harena, kay Janet Babiera, kay Lisa Valentino, kay Leonie Litargo, kay Rosemary Natal, kay Hector Lieza, kay Miles Laturin, kay John Kimpi Maming, kay Victor Bailosis, dati natin kasama sa seminaryo, kay Terence De Luna, kay Janet Verde. Happy birthday sa inyong lahat and blessings sa inyong special day. At siyempre patuloy yung paghiling pa natin ng prayers para sa lahat ng nangangailangan nito, lalo na yung mga pinagdadaan ng pagsubok sa kanilang buhay, at prayers for peace, lalo na sa mga lugar na may kakulangan nito. And of course, kung pleasing naman tayo kay Lord,
Lagi namang may sukli si Lord sa ganyang katotohanan. Ano yun? Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo.